Eto na guys, no? 'Di ba nagsalita si Senator Amy at naglabas siya ng video, yung presentation niya sa Senado na pagbulaga niya sa sa Senado, yung tungkol dun sa video ng no election, no, sa 2028 dahil sa binabalak nilang Chacha. So eto na yung reaksyon ni PBBM tungkol diyan sa kanyang kapatid na yung pinalabas ng kanyang kapatid, no? Eto ang reaksyon niya. Madami ang nag-aabang dito sa reaksyon ni PBBM kung anong masasabi niya dito sa pinakitang video ni Senator Amy, yung kanyang kapatid. Mukhang nagulat yata si PBBM dito o normal lang sa kanya kasi hindi niya kumbaga hindi niya ito pinansin, no, na tila wala lang sa kanya, no? Kasi kung isipin nyo, si PBBM talagang mamumblema dyan kapag nalaman talaga ng taong bayan na ito yung kanilang gagawin, no? Kung totoo man yung sinasabi dun sa video at sinasabi ni Senator Amy na magbabalak nga sila ng Chacha, aalisin nila yung yung babaguhin nila yung constitution, di ba? Aray ko! Ang ating batas. Gagawin nilang 50 ang edad ng tatakbo ng presidente na kung saan hindi na yan makakatakbo si BP Inday kasi hindi siya aabot ng 50. Aray At ko! yung senator, dadagdagan daw nila, gagawin 36 o 54. Napakadami nun. Yung ibang congressman o senador na matatapos ng term ay i-extend nila. Eto, panoodin natin kung ano yung naging reaksyon dito ni PBBM. Maring itinanggi ng Malacanang ang mga lumulutang na espekulasyon na may nilulutong term extension para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagtanggi sa umano'y no election o no-el scenario para sa 2028 elections. Ayon sa palasyo, malinaw na isang diversionary tactic lamang ito upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malalaking usapin sa bansa. Si Ina Mortel magbabalita. Bago tumulak patungong Japan nitong Martes, naglabas ng kanyang reaksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos kaugnay ng aligasyong walang mangyayaring halalan sa 2028. Sir, statement of the no-el? Your sister said that you wanted a no-election scenario. I wanted a no election scenario. Allegedly, sir. Dinepens Kita nyo guys yung naging reaksyon ni PBBM, gumano lang siya. Parang mukhang nagniwi lang nung tinanong siya ng reporter na tungkol doon sa no election, na kung gusto ba daw niya ng no election, no? Yan lang yung sagot at reaksyon ni PBBM. Mabilis na reaksyon lang at sabay sibat kasi alam niya dudumugin siya o tatanong-tanungin siya ng mga reporter. Alam naman natin si PBBM, nauutag-utag yan pagka sumagot, di ba? Iwasan na niya mautag-utag, no? Pupunta na siya dun sa kung saan man siya pupunta. Yan yung kanyang reaction dito. naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na laging sumusunod anya sa batas ang Pangulo, kabilang na ang mga umiiral na batas kaugnay ng halalan sa 2028. Unang-una, ang Pangulo, yung pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabag sa batas. Wait, totoo ba tong sinasabi ni Yusek Claire na sumusunod nga daw ito si PBBM sa batas? Kayo ba? Sumusunod ba talaga yan si PBBM? Yung ginawa niya kay Duterte, anong tawag dun? Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Naniniwala rin ang palace official na may ibang motibo sa likod ng pagpapalutang ng issue. Layon umano nitong takpan ang mas matitinding usapin sa bansa ngayon, partikular na ang nalalapit na impeachment trial at ang naganap na kaguluhan sa Senado. Sa ating tingin, sa ating pagkakaintindi rito, ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So pinapalabas ni Yusek na kaya lang ginagawa ni
O kaya ginawa ito ni Senator Amy ay pagtakpan nga yung nangyaring putukan doon sa Senado, pati yung sa impeachment, no? Kasi malapit na daw ang impeachment ito kay BP Inday. Talagang gusto talaga nila mapatagsik si BP Inday sa impeachment, no? Kung hindi man sila magtagumpay, yung plan B na pinakita ni Senator Amy, yun ang gagawin nila. Kasi kung isipin nyo, kung hindi masasampahan ng kaso ito si BP Inday na sa impeachment niya, yun yung pinaka-agas nila, no? Yung chacha. Yun ang gagawin yata nila. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Amy pagdating sa impeachment trial. Wala pang ang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Diversionary tactic. The way I see it, yes, oo. Diversionary tactic. Samantala, maliban sa palasyo, nagkaisa rin ang mga senador sa pagbasura sa naturang issue. Sa magkakahiwalay na pahayag ng liderato at mga miyembro ng Senado, tiniyak nilang walang anumang plano o paghahanda para sa no-L scenario o charter change para sa term extension. Iginiit ng mga mambabatas na tuloy ang halalan sa 2028 at hindi papayagan ng institusyon ang anumang hakbang na lalabag sa konstitusyon. Alam nyo guys, no? Di ba pinakita kanina dyan si Tulfo? Dati, talagang gustong-gusto ko si Tulfo, no? Si Tulfo. Itong si Tulfo, talagang idol ko yan dati. Madami natutulungan. Ngayong kumampi siya. Mukhang kumampi siya at tumahimik na. Lalo na sa usapin ng flood control. Talagang mukhang nawagan ako ng ganang panoodin na to si Tulfo, no? Sana maganda sanang nanahimik na lamang siya sa no, sa kanyang isumbong mo kay Tulfo, no? Doon sa wanted sa radyo, no? Mas maganda nandun na lang siya. Nasira tuloy si Tulfo dito sa Senado, no? Simula nung hindi siya nangialam sa flood control, tahimik siya, hindi niya nilabanan, no? Tahimik lang to si Tulfo Walang ginawa na sayang. Yun ang nakikita ng ilan sa mga tao. Pagka-chismisan daw at away ng magpamilya, chismisan, mga chismis, yan daw ang gusto ni Tulfo, lalo na dun sa kanyang yung paglabas niya sa YouTube, di ba? Yun. Ang dami ang dismaya din kay Tulfo. Mukhang hindi din mananalo si Tulfo kung tatakbo ulit. Mukhang malabo na, di ba, no? Comment kayo guys sa video natin ano masabi nyo dito sa reaction ni PBBM, no? Comment down below kayo sa video natin kung nakaabot din kayo, baka pwede makisuyo. Subscribe naman kayo guys sa ating YouTube channel, no? Ken Watch. Salamat sa panonood.